So, hindi pala pare-pareho ang palpitation. May palpitation na mabilis, may palpitation na wala sa tiyempo, may palpitation na parang ang lakas ng pakiramdam. About 100,000 times a day, that current tells your heart exactly when to squeeze. Kailan ba iisipin ng isang tao na medyo delikado na itong nararamdaman ko? We call it sinus rhythm. Perfect, predictable, invisible. Kung yung mga patients dehydrated, puyat, or hindi naman tama yung nutrition na pumapasok, or baka naman nagkaroon talaga ng sakit, like nagka-diarrhea na nag-cause ng pagbaba ng electrolytes, then can contribute sa pagkakaroon ng palpitation. What causes the heart to flutter, skip, or race? And when is your body actually trying to tell you something critical? Pero may Okay. mga pasyente na sobrang lala nung kabog na nagising sila. Nagigising sila. Meron palang palpitation, pwedeng mamana. Let us join Dr. Jose Donato Magno and Dr. Shana Gail Aguirre as we discuss the science of palpitations. Welcome to The Heart Speaks, ang inyong paboritong podcast para sa puso. This is your host, Doc J-Dang. And today, we have a very special episode on palpitations. Yan. Kapag kumabog ang puso. And for this particular edition, we have brought in a very special guest. Kung familiar kayo sa kantang, kapag kumabog o tumibok ang puso, the Donna Cruz of Cardiology, cardiologist and electrophysiologist. Please welcome Dr. Shana Gail Aguirre. Shana, welcome. Thank you, sir. Thank you, and good evening to everyone. Yan, good evening. I'm happy to be here. I'm also happy to be here and I'm actually electrified. Kasi pag-uusapan natin, palpitations. But first off, Dr. Shana, please let the audience know, ano ba ang isang electrophysiologist? Okay. So, isa rin po akong uri ng cardiologist, pero ang specialista ko po ay sa heartbeat. Whether yung heartbeat ay mabilis, mabagal, basta po may palpitations, mga ganong uri ng simptomas, kami po ang kadalasang tumitingin. Ayan, napakaganda. So, hindi lahat ng mga doktor sa puso ay pare-pareho. Si Dr. Shana, ang tututukan niya ang kuryente ng puso mo. And we mentioned earlier, let's focus on palpitation. No? In your practice, Dr. Shana, I'm sure, isa sa mga common reasons ba't nagpapatingin ng pasyente ay palpitation. What do they tell you when they say, Doc, may nararamdaman ako? Yes, very common ang palpitations. Whether bata, matanda, na pasyente, kadalasan mga sinasabi is nararamdaman nila yung kabog ng dibdib, Okay. mabilis. Minsan parang nag-i-skip yung tibok ng puso. Minsan naman parang malakas yung kabog. Yan yung mga kadalasan na description na nasasabi sa amin ng mga pasyente. So, hindi pala pare-pareho ang palpitation. May palpitation na mabilis, may palpitation na wala sa tiyempo, may palpitation na parang ang lakas ng pakiramdam mo. Tama. Ayan, okay. And bigyan mo naman kami ng clues. Kailan ba iisipin ng isang tao na medyo delikado na itong nararamdaman ko? Hindi ko ito dapat itulog. Ayan. Ayun. So, kadalasan kapag ang palpitations nararamdaman after uminom ng kape, pag may ibang sakit, nilalagnat, o kaya naman pagod, puyat, dehydrated, pwedeng isipin na itong palpitations na to, kung nangyari lang nung time na yun at mabilis lang siya nangyari, pwedeng isipin na baka dahil doon sa mga ginawa nila before. Yun nga, Okay. uminom ng kape, napuyat, na-dehydrate. Pero kung yung palpitation nila may kasama ng hirap sa paghinga, hilo, sakit sa dibdib, or parang muntik mawalan ng malay, or paulit-ulit, tipong wala naman silang ginagawa, kaya nakahiga, nakaupo, nakatayo, may nararamdamang palpitations, talagang kailangan magpatingin kasi kumbaga, hindi natin masasabi kung bakit nga naman sila nagpalpitate unless imbestigahan. Yun. Maganda yung sinabi mo, Shana, no? There are things that will actually trigger the palpitation that are part of our daily routine. Coffee, exercise, dehydration. And ang tip mo is
maybe i-note down natin ano ba ang possibly nag-trigger ng palpitation. Yes. And then you said there are danger signs or red flags that will make the patient want to seek medical consult. Yes, Yan. definitely. Yun nga, pag paulit-ulit, ang palpitations, o kaya naman may kasamang ibang simptomas maliban sa palpitations. Hilo, pagsakit ng ulo, kung nakacheck sila ng BP, mas maganda kung nakita rin nila kung may kinalaman sa pagtaas o pagbaba ng Yan. BP. Okay. O kaya naman, may ibang naramdaman, nahirapan huminga, mga ganon. Okay. So, ang binanggit mo yung mga red flags. Pero let's say yung pasyente medyo malayo pa sa doktor. Meron bang tips on what to do before going to the doctor? What should they do? Maybe a first aid at home. Meron bang ganun? Actually, kung matututunan nila na mag-check ng vital signs nila, yun yung pinaka first aid na pwede nilang gawin sa bahay para ma-monitor kung yung palpitation sila is talagang alarming. Kung makikita nila yung blood pressure nila is out of normal nila, na blood pressure sobrang baba o kaya sobrang taas o kaya yung mismong tibok ng puso. Kung hindi naman siya nakikita sa mga digital, nakikita rin kasi ang heartbeat sa mga digital na BP monitoring, may-ari din namang matutunan kumuha ng pulso. Ayan. Sila mismo makukuha nila yung... I think this is the best time. Can you demonstrate to them the proper way of checking the pulse or yung tibok ng puso? Oo. Yan. Ang pinakamadaling way is hawakan natin yung nandito sa ating wrist. No? Okay. Kung nasa ilalim siya ng dugtungan ng thumb, nandun kasi yung isang artery natin dito sa kamay. Tapos, dalawang daliri, mild lang na ipatong dun sa artery, mararamdaman nila yung kanilang tibok. Pitik. Pitik ng kanilang puso. Ngayon, kapag ang totoong tibok ng puso or ang normal na tibok ng puso, dapat regular. Regular. At nasa ang, tempo. yes, Okay. at ang bilang na normal ay nasa 60 to 100 per Bilis. minute. Okay. So, kung ang tibok ng puso nila ay irregular, parang humihinto o kaya kakaiba yung tempo o kaya naman masyadong mabagal o masyadong mabilis, mga signs yun na talagang may pagbabago sa tibok ng puso at kailangan na nila magpatingin. Meron akong naisip. Quick question. Paano kung nakita mo yung crush mo, tapos biglang nag-skip beat? Delikado ba yun? Tumigil yung tibok? Nangyayari ba yun? Siyempre kung tumigil yung tibok, delikado yun. Pero tignan natin kasi kung yari, talaga namang may abnormal na heartbeat yung pasyente, maaring delikado. Pero kung sobrang panandalian lang at Okay. dala siya ng emosyon, Right. maari din naman na noon time lang na yon na hindi talaga siya ganun kadelikado. So talagang kailangan ng proper history. Kumbaga, i-detalye nila yung timing, kailan naramdaman, nauulit ba to, anong mga ginawa nila bago to mangyari, mga ganun. Speaking of history, no, nabanggit mo. So, let's say yung pasyente nakarating na sa clinic. Bigyan natin sila ng clues para mas maging maganda yung experience. Ano sa palagay mo ang itatanong ng doktor sa pasyente na may palpitation? Yan. Unang itatanong is kung may iba siyang sakit. Okay. Kasi meron namang ibang sakit na common magpalpitate tulad ng may iba na palang sakit sa puso, Okay. meron palang history ng high blood, Okay. diabetes, o kaya baka naman may sakit sa thyroid. Pwede rin kasi yun pagmulan ng pagpapalpitate. Bukod po doon, tatanungin ng doktor eksakto kailan nagsimula yung Yan. palpitations, gaano katagal siya nangyayari. Minsan nga pati activity, anong activity bago magpalpitate? Kasi minsan may mga pasyente na nagpapalpitate bagong kain, Yan. pag nakahiga, o kaya pag nag-exercise. So, kailangan ma-describe nila yon. At syempre yung family history, nagmamatter din yun. Kung yari, meron silang kamag-anak na madalas din magpalpitate, o kaya nasabihan ng doktor nila na may problema sa heartbeat, kailangan din malaman yon ng doktor na pagkukonsultahan nila. Nabanggit mo siya na yung kamag-anak. Ibig sabihin, meron palang palpitation, pwedeng mamana. Ay, oo, meron po. Okay. Kasi kadalasan naman ng mga sakit sa puso ay namamana din sila. Ayan, so narinig nyo, no? Sabi ni Dr. Shana, kami mga doktor, medyo makulit kami, no? And you have to be patient with the physician. Kasi we want to ask a lot of questions so we can arrive at the best answers. Yes. And ang sabi mo nga, maganda, bago dumating sa doktor, check na nila yung history nila, take note of what triggered it. If you want, make a diary pa nga. Yes. No? Correct. Alright. Now, let's talk about the test. Sabihin ng pasyente, Dok, o sige,
na ikwento ko na yung palpitation ko. Ano palagay nyo ang next step natin? Meron ba tayong test na gagawin? Yan. Ang pinakaunang test at ang pinakamadaling test actually ipagawa is a 12-lead ECG. 12-lead ECG. Yes. Okay. Titignan kasi doon yung kasalukuyang heartbeat ng pasyente at mga pagbabago sa kuryente sa puso. Makikita nga rin doon kung malaki ang puso, kung may dating heart attack, makikita din doon. Or may nagbabadya, parang suspicion na parang may paninikip ng ugat, makikita rin sa ECG. Ayun. So yun yung pinakauna nating nire-request at pinakamadalas at pinakamabilis kasi ilang minuto lang yung ECG magagawa Right. na. Very accessible. I'm sure anywhere in the country, meron namang ECG, no? Yes. It takes like how many minutes? 3? Just 5 minutes. 5 5 minutes? yes. Walang kailangang preparation for that. Walang Hindi naman siya fasting. masakit. Hindi rin. Yan. And then magandang sinabi mong keyword doon, kasalukuyan. Yes. Bakit? Kasi may time siguro na hindi mo nahuhuli yung palpitation or yung cause, tama ba? Yes, kasi yung ECG, ang makuhuli lang nun na pagbabago sa tibok ng puso is yung nangyayari nung time na in-ECG. Ayun. Although yung ibang mga changes sa ECG pwedeng luma na tulad ng paglaki ng puso or dating atake sa puso. Pero yung mismong tungkol sa palpitation mismo, yung tungkol sa pagbabago ng tibok ng puso, ang mahuhuli lang doon is nung time na nakakabit yung ECG. So kung di na siya nakakabit, wala na tayong, di natin masasabi na may problema pa rin doon. I mean, pwedeng sabihin na, ay, normal yung rhythm, normal yung regularidad ng iyong tibok ng puso nung time na in-ECG. Pero hindi natin masasabi na nung time na nagpa-palpitate siya, normal din. Okay. So, very important reminder, no? So, kung ang ECG mo at that time in normal, hindi ibig sabihin okay ang heart mo. Yes. Pwedeng may ma-miss. And in that case, anong most likely ang next step na gagawin ng mga doktor or may iba pa bang options? Oo, may mga mas matatagal na monitoring ng tibok ng puso. Doon na pumapasok yung mga Holter monitor, Okay. yung mga kailangang iuwi sa bahay. Meron tayong mga 24 hours, 48 hours, meron mga patch na pwedeng idikit din. Pero same lang naman ang tinitignan nila, yung tibok ng puso. Yung mga patch naman na yun, maaaring tumagal ng 5 days, 7 days, para talagang makita dun sa time frame na nakakabit yon, yung Holter or yung patch, kung ano yung mga pagbabago sa tibok ng puso. Kasi ang pinaka-tinitignan natin is documentation. Kailangan ma-document natin nung time na kumabog. Ano ang tibok ng puso niya nun? Yun yung tinitignan natin sa mga monitoring. And I think what's important also, Dr. Shana, is when they take it home, mas namimimik yung natural milieu, no? Yung kung ano yung nangyari sa bahay, sa office, which can be missed at the clinic. Yes. Pati yung stress. Pati yung stress, tama ka. Very good, no? Okay. At isa pa, pwede bang mag-palpitate habang tulog? Ay, yung feeling ng palpitation, maaring hindi nila maramdaman Kasi kung tulog mild ka. kasi tulog. Pero may Okay. mga pasyente na sobrang lala nung kabog na nagising sila. Nagigising sila. Pero ang pinaka-importante din malaman is, hindi naman lahat ng abnormal na heartbeat is nararamdaman agad. Right. Pwede rin na may nangyayari, tinatawag nating silent, na nangyayari pala siya kapag tulog, pero hindi lang nararamdaman ng pasyente, pero nahuli sa monitor. Ayun. Okay. Speaking of monitors, I'm sure sikat na sikat ngayon yung mga smartwatches, no? And siguro yung mga pasyente will ask you, Doc Shana, yung mga smartwatch ko, reliable ba yan? Pwede ba yung gamitin? Yes. Actually, marami ng pag-aaral na ginawa tungkol sa mga smartwatch device, no? Kasi iba-iba sila. Merong mga smartwatch device na talagang high-tech na nakakakuha ng ECG. Kahit na isang channel lang, at least may documentation pa rin kung ano yung tibok ng puso. Yung iba namang smartwatches is nagbabase sa pulso. Wala silang ECG, pero nakikita naman doon kung may skip beat, lalabas din doon sa monitor nila na parang kakaiba yung tibok kumpara sa iba. Okay. So yes, reliable siya in the sense of documentation. Pag-monitor nung nangyari. Pero hindi tayo doon nagre-rely ng interpretation. Kasi may mga smartwatch na may diagnosis na, kumbaga, sasabihin na doon mismo sa relo nila, ay, meron kang ganitong sakit. Siyempre, mag-aalala na yung pasyente. Pag ganon, doktor pa rin ang magbibigay ng final
na description or final interpretation. Pero mahalaga at maganda na meron silang pang-document para may maipakita sila sa doktor. So, Doc Shana, you're saying not all smartwatches are smart. You always have to go see your doctor. Yes. Nothing beats the human interpretation. Okay. Definitely. Now, outside of these monitors, ano pa yung mga ibang test na maaring pagdaanan ng pasyente kung kailangan? Marami. Meron tayong mga blood test kasi nabanggit ko kanina, baka naman may ibang sakit yung pasyente na hindi sa puso yung pinagmulan pero nagkukos ng palpitation. Tulad ng electrolytes, nakikita yun pag tinest yung blood chemistry, test sa thyroid, test sa dugo yun. Kung mga test naman sa puso para malaman natin yung risk o yung chances na talagang yung tibok, yung palpitations is dahil sa puso, meron tayong 2D echo, yung ultrasound ng puso. Makikita rin natin doon kung lumalaki ba yung puso or may mga risk ba doon na nagsasabi na, ay, ano na yung may problema dito sa 2D echo mo na pwedeng ito talaga yung dahilan kung bakit ka nagpa-palpitate. Right. Okay. How about yung sinasabing stress test? Is that useful also? Yes, definitely. Yung stress test naman, yung kailangan nilang tumakbo habang nakakabit yung ECG. Unang-una, makikita doon yung baseline na ECG nila nung nakapahinga sila. At the same time, kung ano yung mga pagbabago sa tibok ng puso habang nai-stress. Ayun. So, kung merong chance na baka nagkakaroon ng pagsikip ng ugat, makikita doon. Kung doon lumalabas yung abnormal heartbeat, makikita rin doon. Kumbaga, isa siyang trigger kasi stress test siya. Pinapagalaw natin yung pasyente, pinapatakbo. So, kung may mga abnormal na heartbeat na iniisip na doon siya lalabas para mas mabigyan natin ng risk stratification yung patient ang tawag doon. Yung para masabi natin na ay delikado talaga o hindi naman siya delikado. Isa yun sa helpful na test, yung stress test. And earlier, you were mentioning may mga triggers ng palpitation, mga normal stressors, caffeine, exercise, anxiety. And yun yung dahilan siguro ba tayo nagsistress test para ma-simulate natin, mahuli natin yan. Alright. Okay. Ngayon, as a patient, kung meron akong palpitation, we talked about first aid, meron ba akong mga bagay na pwedeng gawin on my own to lessen the chance of palpitation or to control it? Yeah. Yes. Definitely, lifestyle and diet. Yes. And diet. Okay. Kasi, lalo na sa mga kabataan ngayon, sobrang hilig sa caffeine. Ang caffeine kasi present yan sa energy drinks. Okay. Present yan sa coffee. Tapos may yung iba yung sa mga gym, yung mga energy powder, Energy drinks. yes. Okay. Kadalasan yung caffeine content doon is sobrang taas. And caffeine will definitely or most of the time affect the heart. Okay. Either blood pressure or yung heartbeat makaka-affect. So kung kaya natin iwasan yon para kumbaga matanggalan natin ng trigger yung sarili natin para hindi mag-palpitate. Aside doon, as I said, lifestyle. May mga bisyo na nakaka-contribute sa or trigger ng palpitation, lalo na ang alcoholic beverage drinking. Okay. Kasi may mga sakit sa heartbeat na natitrigger ng alcoholic beverage drinking. So yung mga nagbi-binge drinking, medyo kailangan ingat-ingat dyan. Yes, meron talagang specific na sakit bukod sa iba pang mga sakit sa alcohol. Specific na sakit sa heartbeat na natitrigger ng alcoholic beverage drinking. So, kung kaya siyang iwasan, i-minimize, gawin natin para mapa-improve natin yung overall na sarili. At the same time, hindi natin bigyan yung sarili natin ng trigger kung bakit tayo magpapalpitate. How about the people who are sleep deprived? Will that cause palpitations? Yes, sleep deprivation. Sometimes yung dehydration mismo. Kasi, as I mentioned earlier, yung electrolytes play a role din minsan sa pagkakaroon ng palpitations. So, kung yung mga patients is dehydrated, puyat, or hindi naman tama yung nutrition na pumapasok, or baka naman nagkaroon talaga ng sakit, like nagka-diarrhea na nag-cause ng pagbaba ng electrolytes, then can contribute sa pagkakaroon ng palpitations. You mentioned earlier caffeine, and by the way, Dr. Shana, we have an earlier episode dedicated to coffee and the heart, no? So you might wanna watch that. And we also have an episode on lifestyle. All right. Napakaganda, no? We've talked about palpitation, kabog ng puso. Alam na natin ngayon kung bakit dumadating siya, ano mga sanhi, ano mga pwedeng test na gawin, at anong pwedeng gawin ng pasyente bago dumating sa clinic ng doktor. Dr. Shana Aguirre, our electrophysiologist and cardiologist,
your final words for our listeners of The Heart Speaks. Yes. So, as we discussed earlier, importante po na makapagpatingin kapag meron po tayong palpitations. Lalo na kung paulit-ulit yung palpitations o nangyayari siya kahit na anong ginagawa natin, hindi siya associated sa stress or sa puyat or sa pag-inom ng kape. Lalo na kung may kasamang ibang simptomas, sumikip yung dibdib, nahirapan huminga, nahilo, o para bang hihimatayin, nahirapan huminga, or madaling mapagod, kailangan kasi talagang alamin ano ang dahilan bakit nagpalpitate para mabigyan kayo ng karampatang lunas at magamot talaga ng fully. Napakaganda, Dr. Shana Aguirre. So, for our final recap for today, The Heart Speaks, our episode on palpitations. Kapag tumibok o kumabog ang puso, anong gagawin natin, Dr. Shana? Wala ka na magagawa kundi pakinggan ito. Listen to the murmurs of your heart. Because, Dr. Shana, when the heart speaks, we listen.